Sayo pa lang sa buntag Marso 1 ning kasamtangang tuig, midangot na sa buhatan sa Office for Senior Citizens Affairs kon OSCA Gensan si Nanay Leticia Cabang, 83 anyos, aron nga mo-avail sa 1,000 pesos nga benepisyo alang sa mga senior citizens nga pensioner ug non-pensioner. Ingon man 3,000 sa matag 3 ka bulan. Apan pakyas kini sa iyang tumong. Yes, to be sure kasi marami din akong kasamang senior citizens sa DepEd. Magtanong yun na sila sa ako sa among GKK. I must have an immediate answer para naman maabisuhan sila at hindi sila umasa. Pagkahuman, wala man di dahil tinuod, pakasalaan na po nila ang gobyerno. Asa gibutang ang pera sa senior citizens, which is not good. Saysay pa ni Nanay Leticia nga nahibaw-an rasad niya ang maong impormasyon sa social media ingon man sa mga kaubanan usab niya nga mga senior citizen. Si Tatay Antonio managbanag, milabay pasab nga adlaw niya kining nahibaw-an ang maong bali-balita ug nagdahom sab kini nga usa siya sa magiyahan sa maong benepisyo sa gobyerno. Di mayo, pero kung makadawat man sila mayo gani, pero wala klaro lagi ko to siguro kay pero daghamingon nga daw porque napulan lagi daw pero daw lang na ha. Kahibaluan nga dunay nagkatag nga impormasyon sa social media nga ang National Commission of Senior Citizen kon NCSC miingon nga ubos sa Republic Act 11350 nga ang tanang senior citizen pensioner or non-pensioner dunay madawat matagbulan nga benepisyo. Ingon man nakalatid usab sa maong post nga ang OSCA under sa NCSC ug dili kini under sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Duna usab nakabutang nga link asa didto magpa-register ang mga senior citizen aron nga ma-register ang ilang pangalan ug mahatagan sa maong benepisyo. Sumala pa kini mamahimong epektibo sugod sa bulan sa Marso ning tuiga. Apan sa pakiginabi sa Brigada TV kang Celso Mendoza, spokesperson sa OSCA Gensan, ilang gipahimakak ang maong impormasyon nga nagakatag nga sumala pa usa ka fake news. Hindi pa sila talaga na nagpapunksyon ng gusto. Kung mabasahin mo yung Republic Act 11350, ang una sana nila gagawin, bigay sa National Commission ang social pension galing sa DSWD at saka CSWDO. Pag sinasabi kasi natin DSWDO is a national office while CSWDO is the local. As of now is the DSWD, at dito sa local CSWDO ang nagtulong pag-implement sa social pension. Kasi existing program yan ng senior citizen na ilipat doon sa National Commission of Senior Citizen. Very clear yan ang Republic Act 11350 nakalagay talaga doon sa intro na yun ang una. Kaya lang, for almost 2 years, hindi pa transfer yan sa National Commission. It's because na wala pa silang talagang budget. Saysay pa niini nga wala sila ideya sa maong impormasyon. Ugi pa klaro nga ang OSCA nagpabiling usa sa mga buhatan sa local government unit ug walay balaod nga ang OSCA ubos sa National Commission on Senior Citizen. Gumika ng OSCA dili usa ka nasudnong ahensya kay kini usa ka ahensya sa LGU. Panawagan na lang sab niini sa tanang sektor nga hunungon na ang ilang disinformation ug hunungon na ang paglibog sa mga senior citizen. Kaya bakit wala nga silang structures pa na talagang complete? Biro mo, 1,000 a month. Already 12 million senior citizens throughout the Philippines. 12 million. So, ganun karami. Saan sila kukuha ng pera? Ang National Commission, it is a national office under the office of the President. Kaya sinasabi ko, hindi totoo itong balitang ito. Kami naglilibot sa 26 barangays dahil isa sa aming ipaalam ito sa mga officers ng senior citizen na itong walang katotohanan. Kini si Russell Jean Mantile para sa Brigada TV in the heart of changing lives.